Hello everyone. Diskaya clearing of Romualdez should end. Baseless claim. Manila, Philippines repeated insinuations of alleged involvement of Representative Martin Romualdez in the flood control controversy should end with the declarations of contractor Curly Diskaya that the former speaker has nothing to do with it. Mr. Diskaya denial is a welcome development that underscore that need for evidence-based discourse and may help stem the spread of unfounded allegations against those being named without proof. Representative Jude Asidre said, allegations have surfaced that Diskaya acted as a front to Romualdez in the alleged purchase of high-end real estate property in Makati City. Ito ay isang patunay na talagang walang kinalaman si former Speaker Martin Romualdez patungkol dito sa issue ng flood control controversy. Lahat ng opinion ay pwedeng pakinggan, pero hindi lahat ng opinion ay pwedeng paniwalaan. Sa demokratikong sistema, dapat laging kalakip ang investigasyon. Investigasyon na nakabatay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan, at mas lalong hindi gawa-gawa, o chika, o viral video. Ito ay dapat ay nakabatay sa katotohanan na may dokumento, may testigo, ganon. Sa gitna ng muling pag-init ng mga Senate hearings, kaugnay na mga budget scandal, kumakalat ang bagong issue na may bagong testimony o manay idinudugtong ang pangalan ni Representative Martin Romualdez kay Diskaya. Pwede itong pakinggan, pero hindi dapat agad paniwalaan. Mas matimbang ang ebidensya kaysa aligasyon. Kahit sinong tao ay pwedeng mag-akusa. Ang pinagbabasihan dito, yung tibay ng ebidensya. At ayon nga dito sa salaysay ni Curly Diskaya, last week, Diskaya flatly denied the allegation saying he had only seen Romualdez once. At sa isang pahayag na rin niya, itinanggi niya na wala silang koneksyon. So anong hindi malinaw doon? Kung hindi nyo maunawaan, wag na kayong magpakalat ng mga opinyon na nakabase lang sa gusto nyong marinig. Ulitin ko ha, no evidence, no case. Tandaan nyo yan. Wag bobo yan.